Magandang araw sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Welcome to Marian Sweet Story, kung saan bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayo makinig at sabay-sabay nating damhin ang bawat tibok ng pag-ibig. Sa isang malaki at tahimik na villa sa Riyadh, Saudi Arabia, nakatira si Ginoong Ibrahim. Siya ay may edad na 67 taong gulang na at kilalang negosyante noong kanyang kabataan. Dati, ang bahay na ito ay punong-puno ng buhay. May mga bisitang dumarating halos araw-araw at ang kanyang pangalan ay iginagalang sa komunidad. Subalit ngayong matanda na si Ginoong Ibrahim, unti-unting naglaho ang dating sigla ng kanyang tahanan. Halos wala nang dumadalaw sa kanya. Maging ang 3 niyang anak ay bihira na lamang makita ang kanilang ama. Matagal nang balo si Ginoong Ibrahim. Noong pumanaw ang kanyang asawa, mahigit 1 dekada na ang nakalilipas, tila kasabay nitong namatay ang saya at init ng kanilang tahanan. Ang nooy masayang bahay ay naging malamig at napakatahimik. Ang malalakit magagarang silid ay nanatiling bakante. Naiwan si Ginoong Ibrahim na kasama ang mga alaala at ang iilang tauhang nanatili sa kanyang piling. Sa mga nagdaang taon, tanging si Aling Gloria ang matagal na niyang kasambahay ang palaging kasama ni Ginoong Ibrahim. Si Aling Gloria ay isang Pilipinang naglingkod sa kanilang pamilya ng mahigit 20 taon. Siya ang nag-asikaso ng lahat para sa matanda, mula sa pagluluto ng pagkain, pag-aayos ng bahay, hanggang sa pag-alala sa oras ng gamot ni Ginoong Ibrahim. Subalit dumating ang araw na kinailangan na rin niyang magpaalam. Isang umaga, buong ingat na lumapit si Aling Gloria sa amo upang ipaalam ang isang mabigat na pasya. Ginoong Ibrahim, mahinang wika ni Aling Gloria habang nakatayo sa tabi ng matanda. Mapapatawad niyo po sana ako. Kailangan ko na hong umuwi sa Pilipinas ngayong taon. Napatingin si Ginoong Ibrahim sa matagal na niyang kasambahay. Bahagyang nanginig ang mga kamay niya sa kanyang baston. Alam niyang darating din ang araw na ito. Ngunit hindi pa rin niya napigilan ang lungkot na sumilay sa kanyang muka. Gusto ko pa sana kayong pagsilbihan, patuloy ni Aling Gloria. Pero matanda na rin po ako. May mga apo akong kailangang alagaan. Ayoko pong tuluyang tumanda na hindi man lang nakapiling ang pamilya ko sa probinsya. Tahimik na nakinig si Ginoong Ibrahim. Mabigat man sa kanyang kalooban ay nauunawaan niya ang dahilan ni Aling Gloria. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango at pilit na ngumiti. Naiintindihan ko, mahina niyang tugon. Napakalaki ng pasasalamat ko sa lahat ng taon ng paglilingkod mo sa akin at sa pamilya ko. Karapat-dapat lang na ilaan mo naman ang nalalabi mong panahon sa iyong pamilya. Ilang linggo pa ang lumipas upang makapaghanda si Aling Gloria sa kanyang pag-alis. Nang dumating ang araw ng kanyang paglisan papuntang Pilipinas, buong ingat siyang inihatid ni Ginoong Ibrahim hanggang sa pintuan. Pinilit ng matanda na hindi maging emosyonal. Ninitian niya ang kanyang kasambahay at sinabihan ng, "Balang araw, magkikita rin tayo ulit." "Maraming salamat, Gloria." Niyakap siya ni Aling Gloria nang may paggalang at pagmamahal bago tuluyang lumabas ng pintuan ang matagal niyang naging kasama. Pagkaalis ni Aling Gloria, unti-unting binalot ng mas matinding katahimikan ang buong bahay. Wala na ang pamilyar na yabag ng tsinelas sa pasilyo tuwing umaga. Wala nang tatawag sa kanya ng, "Sir, kain na po," kapag oras na ng agahan, ni walang magdadala ng mainit na tsaa kapag malalim na ang gabi. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, lubos na naramdaman ni Ginoong Ibrahim na nag-iisa na lamang siya. Noong una, inakala niyang kakayanin niya ang mag-isa. Subalit habang lumilipas ang mga araw, lalong naramdaman ng matanda ang bigat ng kalungkutan. Tahimik ang bawat sulok ng mansyon. Tanging mahihinang tiktak ng orasan at ang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Kapag oras ng kainan, mag-isang nakaupo si Ginoong Ibrahim sa mahabang mesa. Kaharap ang bakanteng upuan na dati okupado ng kanyang yumaong asawa o kaya'y ng mga anak niya noong maliliit pa sila. Madalas siyang mapabuntong hininga, naiinom ang malamig na sopas na walang kasabay na kumakain at napapaisip kung ganito na nga lang ba ang natitirang buhay para sa kanya.
Sa mga sandaling iyon ng matinding pag-iisa, hindi maiwasang gumala ang isip ni Ginoong Ibrahim. Minsan, pinagmamasdan niya ang lumang photo album tinititigan ng mga nakangiting larawan ng kanyang mga anak noong maliit pa sila. Ang mga ngiting iyon ay puno ng pangako at sigla. Ngunit ngayon, tanging mga larawan na lang ang mga ito. Malulungkot na paalala ng isang panahong hindi na babalik. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga anak na sina Ahmad, Fatima at Yusef ay malalayo sa kanyang piling at abala sa sari-sariling buhay. Si Ahmad, ang panganay, ay naninirahan sa Jeddah at abalang-abala sa pagpapatakbo ng sariling negosyo, kaya bihira kung makadalaw sa Riyadh. Si Fatima naman, ang kaisa-isa niyang anak na babae, ay nasa Dubai kasama ang pamilya nito at madalang na rin kung umuwi upang bisitahin siya. At si Yusef, ang bunso, ay naninirahan sa Amerika kasama ang asawa at anak at minsan na lang makatawag kundi pa kinakailangan. Matagal nang hindi sabay-sabay na nagkasalo sa hapag ang pamilya ni Ginoong Ibrahim. Hindi man tuwirang sinasabi ng mga anak ni Ginoong Ibrahim, nararamdaman niyang tila hinihintay na lamang nila ang takdang panahon ng kanyang pagpanaw. Tuwing kausap niya sila sa telepono o sa bihirang pagkakataong personal silang nagpupulong, palaging napag-uusapan ang tungkol sa mga naiwan ng kanilang ina o mga lupain at negosyong maiiwan ni Ginoong Ibrahim. Masakit isipin, ngunit ito ang realidad na nararamdaman ng matanda, na mas interesado ang mga anak niya sa kayamanang pamana kaysa sa kumustahin ang kalagayan ng kanilang sariling ama. Sa tuwing maiisip niya ito, lalong kumikirot ang kanyang dibdib at napapaupo na lamang siya sa kanyang silyon, nakatanaw sa labas ng bintana, tinatanong sa sarili kung mayroong pa bang darating na bagong pag-asa sa kanyang buhay na nalalapit sa takip silim. Hindi nagtagal, napagtanto ni Ginoong Ibrahim na hindi niya kayang ipagpatuloy ang araw-araw ng walang kasama. Kailangan niya ng mag-aalaga at tutulong sa kanya sa mga gawain sa bahay. Kaya't nakipag-ugnayan siya sa isang kakilala sa agency na tumutulong maghanap ng mga kasambahay para sa mga dayuhan. Nagbigay ito ng rekomendasyon, isang Pilipinang dalaga na maaari niyang subukan. Bagamat nag-alinlangan si Ginoong Ibrahim kung magiging maayos ba na muling kumuha ng panibagong tagapag-alaga, naisip din niya na wala siyang ibang pagpipilian kung nais niyang hindi tuluyang malugmok sa hirap ng pagiging mag-isa. Makalipas ang ilang linggo, isang hapon ay may pumaradang kotse sa harap ng malawak na bakuran ni Ginoong Ibrahim. Bumaba ang isang kinatawan ng agency kasama ang isang payat at maamong mukha na dalaga. Sa pagpasok nila sa gate, natatanaw ni Ginoong Ibrahim mula sa kanyang balkonahe ang bagong dating. Huminto ang dalaga sa may pintuan. Hawak ang isang maliit na maleta. Nakasuot siya ng simpleng blusa at mahabang palda. Tanda ng kanyang paggalang sa konserbatibong kultura ng lugar. Humakbang siya ng dahan-dahan. Bakas sa kilos ang pag-aalangan at kaba. Si Rosalina o Lina, tawag sa kanya ay 25 taong gulang. Lumaki siya sa isang liblib na baryo sa Pilipinas. Kayumanggi ang kanyang balat na hinalikan ng araw at taglay niya ang isang simpleng kagandahan. Wala mang formal na edukasyon sa kolehiyo. Makikita sa maayos niyang pananamit at pananalita ang kanyang disiplina at kahandaan. Huminga ng malalim si Lina bago kumatok sa malaking pintuang kahoy. Agad siyang pinagbuksan ng isa pang tauhan ng bahay at pinatuloy sa foyer kung saan naghihintay si Ginoong Ibrahim. Tumayo si Ginoong Ibrahim mula sa kanyang upuang sinandaralan at pinagmasdan ang bagong dating. Nakatungkod siya sa kanyang baston, bahagyang nakakunot ang noo habang tinitingnan mula ulo hanggang paa ang dalaga sa kanyang harapan. "Magandang hapon po, sir," magalang na bati ni Lina sabay bahagyang yuko bilang paggalang. Sa kanyang tinig ay naroon ang halong kaba at determinasyon. "Ako po si Rosalina Mendoza. Pwede niyo po akong tawaging Lina." Hindi sumagot saglit ang matanda. Sumasagi sa isip niya na napakabata pa ng dalagang ito para sa trabahong pag-aalaga sa isang matandang tulad niya. Sa edad na 25, halata pa ang kasiglahan ng kabataan sa mga mata nito.
Naglalaro sa isip ni Ginoong Ibrahim kung kakayanin ba ni Lina ang matiyagang pag-aalaga sa kanya, lalo't malayo ito sa sariling pamilya at nasa isang bansang iba ang kultura. Ngunit naalala rin niyang kailangan niya ng kasama. At base sa rekomendasyon ay mabuting tao si Lina. Sa mababang tinig, nagtanong si Ginoong Ibrahim, sinusubukan ang kakayahan ng bagong kasambahay. Marunong ka bang magluto, iha? Mahinahon ngunit may autoridad ang boses ng matanda. Kaagad na tumango si Lina. Opo, marunong po akong magluto, sagot niya. Marami na po akong nilutong putahing Pilipino at handa rin po akong matutong magluto ng mga pagkain dito sa Saudi. Tumango ng bahagya si Ginoong Ibrahim. Mabuti, maglinis ng bahay kaya mo rin? Muling sumagot si Lina. Opo, nakasanayan ko na pong maglinis araw-araw. Masipag po akong tao. Saglit na nag-isip ang matanda, saka tumingin muli kay Lina. Ang pinaka-importante, wika niya. Marunong ka bang mag-alaga ng matatanda? Kagaya ko? Sandaling nagitla si Lina sa tanong. Mabilis ngunit magalang siyang sumagot. Opo, sir. Inalagaan ko po ang lolo ko noong nabubuhay pa siya. Kasing edad niyo rin po siya ng alagaan ko, hanggang sa tuluyan siyang pumanaw. Naglilingkod din po ako dati sa isang matandang may sakit sa amin bago ako nagdesisyong mangibang bansa. Kaya sanay po akong mag-asikaso at mag-alaga. Sa narinig, mabagal na tumango si Ginoong Ibrahim. Nawala ang kunot sa kanyang noo at tila lumambot ang kanyang ekspresyon. Mabuti naman, mahina niyang tugon. Kung ganon, subukan muna natin ang 1 linggo. Kapag maayos ang trabaho mo at comfortable ka rin dito, maaari ka nang manatili rito ng tuluyan bilang aking kasambahay. Halos hindi napigilan ni Lina ang paghinga nang maluwag sa narinig. Parang naalis ang tinik sa kanyang dibdib. Maraming salamat po, sir. Nakangiting sabi niya. Halos matulo ang luha sa tuwa at ginhawa. Matagal-tagal na rin siyang nag-aalala kung tatanggapin ba siya ng magiging amo. Ngayon, may kapanatagan siyang may trabaho na siya sa wakas upang matulungan ang kanyang pamilya. Nagsimula na ang bagong yugto ng buhay ni Lina bilang kasambahay ni Ginoong Ibrahim. Kinabukasan ng kanyang pagdating, maagang-maaga pa lamang ay gising na si Lina. Sa katunayan, madalas ay nagigising siya bago pa sumikat ang araw, sakto sa pagkarinig niya ng panawagan sa dasal mula sa malapit na moske sa kanilang lugar. Agad niyang sinisimulan ang mga gawaing bahay. Winalisan niya ang mga sahig ng malawak na sala, pinunasan ang mga muebles na matagal nang hindi nadidikitan ng alikabok at inihanda ang kusina para makapagluto ng agahan. Habang abala siya, dumungaw si Ginoong Ibrahim mula sa pintuan ng kanyang silid at tahimik na pinagmasdan ang kasipagan ng dalaga. Hindi man sila nag-uusap agad. Ramdam ni Ginoong Ibrahim ang presensya ng isa pang tao sa bahay, isang presensyang nagbibigay ng konting ginhawa sa kanyang loob. Naging mabilis ang pag-angkop ni Lina sa kanyang mga tungkulin. Bawat umaga, naghahanda siya ng agahan para kay Ginoong Ibrahim at inihahatid ito sa mesa bago pa man ito tawagin. Matapos nito, maglilinis siyang muli sa loob at labas ng bahay, magdidilig ng iilan pang mga halamang namumulaklak sa hardin at sisiguraduhing maayos ang lahat ng bahagi ng tahanan. Tuwing tanghali, naghahain siya ng pananghalian at sinisiguradong naiinom ng matanda ang mga gamot na kailangang inumin nito. Kahit mabigat ang trabaho sa malaking bahay, hindi kailanman nagreklamo si Lina. Ang bawat utos o pakiusap ni Ginoong Ibrahim ay kanyang tinutupad ng may ngiti at galak sa paglilingkod. Sa kabila ng pagod, nakikita siyang laging may sigla at maayos ang kilos. Ngunit sa likod ng kaniyang kasipagan, si Lina ay tao rin na nasasabik at nangungulila. Sa tuwing mag-isa na siya sa kaniyang maliit na silid tuwing gabi, hinahayaan niyang bumagsak ang ilang butil ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Tinitingnan niya ang isang kupas na litrato ng kanyang pamilya na nakasiksik sa pitaka niya. Nakikita niya roon ang mga magulang niyang nasa probinsya, ang mga kapatid niyang maliliit pa sa litrato, at nararamdaman niya ang matinding pangungulila sa kanilang lahat. Unang beses niyang mawalay ng ganoon kalayo sa kanila. Madalas, tahimik siyang nagdarasal bago matulog. Panginoon, alagaan niyo po ang pamilya ko habang nandito ako. Bigyan niyo po ako ng lakas araw-araw.
bulong ni Lina sa mga gabing tila napakahaba. At kinabukasan, sisikapin niyang bumangon ng may ngiti, tinatago ang anumang lungkot sa kanyang puso, alang-alang sa mga mahal niya sa buhay. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Ginoong Ibrahim ang tiyaga at kabaitan ni Lina. Hindi siya tulad ng ibang nakasama niya noon. Si Lina ay laging magalang, tahimik na kumikilos at hindi nagrereklamo. Minsan, habang tinatanggap niya ang isang tasang tsaa na inihain ng dalaga isang hapon, naisip ng matanda na swerte siya sa pagkakaroon ng ganitong kasama. Salamat, iha, ani Ginoong Ibrahim. Nagulat pa si Lina nang mapansing nakangiti sa kanya ang amo, isang ngiti ng taus-pusong pasasalamat. Bihira nang makita ni Lina nang ngumiti ito ng ganoon kagalak. Sa kaibuturan ni Ginoong Ibrahim, may unti-unting lumalambot at sumisiglang bahagi ng kanyang puso. Isang hapon, matapos mapagod sa pagdidilig ng halaman sa labas, nagpahinga si Ginoong Ibrahim sa balkonahe. Doon, nakita niyang papalapit si Lina, bit-bit ang isang pitsel ng malamig na inumin para sa kanya. Nang makaupo rin ang dalaga sa isang bakanting upuan matapos siyang piliting maupo ng matanda, natanong ni Ginoong Ibrahim ang matagal na niyang iniisip. Lina? Iha? Panimula niya. Bakit ba naisipan mong magtrabaho ng ganito? Ang layo pa sa inyong pamilya. Ang bata mo pa. Sigurado akong may iba ka pang pwedeng maging trabaho sa Pilipinas. Bakit dito ka pa sa malayong lugar na padpad? Saglit na natigilan si Lina sa tanong na iyon. Tumingin siya sa malayo, sa bughaw na langit na unti-unting nahahalo sa kulay kahel ng papalubog na araw. Kailangan ko pong kumayod, sir. Tugon niya ng marahan. Sa totoo lang po, mahirap ang buhay sa amin sa probinsya. Sapat lang ang kinikita namin para sa araw-araw at kadalasan ay kinukulang pa. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil kapos kami sa pera. Ako po ang panganay sa 5 magkakapatid. Mula nung magkasakit ang tatay ko at hindi na makapagtrabaho ng maayos, kinailangan kong magdoble kayod. Kaya po ako naglakas loob na mag-apply pa abroad kahit masakit sa akin na iwan sila. Umaasa po ako na sa pagtatrabaho ko dito sa Saudi bilang kasambahay, makakapag-ipon ako kahit papaano upang maipadala sa pamilya ko at makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Wala pong ibang tutulong sa kanila kundi ako. Tahimik na nakinig si Ginoong Ibrahim sa bawat salitang binitawan ni Lina. Sa bawat salita ng dalaga, ay ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na pasan nito sa murang edad. Nakita rin niya sa kinang ng mga mata ni Lina ang determinasyon at pagmamahal para sa kanyang pamilya. Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niyang mga katangian sa isang tulad ni Lina, ang pagiging matapang humarap sa hamon para sa mga minamahal. Malayo man ang agwat ng kanilang edad at karanasan, may bahagi ng puso ni Ginoong Ibrahim ang uminit at lumambot dahil sa kwento ng dalaga. Pasensya ka na kung naitanong ko pa yan, iha. Mahinang sabi ni Ginoong Ibrahim. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sir. Sagot naman ni Lina. Nakangiti ng kaunti. Alam ko pong minsan naiisip nyo, ang bata ko pa para sa trabahong ito. Pero para po sa pamilya ko, kakayanin ko ho ang lahat. Napayuko si Lina, saglit na nag-alala kung nagkwento ba siya ng masyadong marami. Ngunit magaan ang loob ni Ginoong Ibrahim. Dahan-dahan siyang tumango. Salamat at pinagkatiwalaan mo akong pagbahaginan ng kwento mo. Wika niya, napakapalad ng pamilya mo na magkaroon ng anak na katulad mo. Namula si Lina sa hiya at tuwa sa tinura ng kanyang amo. Mula sa araw na iyon, lalo pang tumibay ang respeto ni Ginoong Ibrahim para sa dalaga. Sa kanyang puso, minabuti niyang hindi natratuhing basta empleyado lamang si Lina, kundi parang isa na ring bahagi ng kanyang pamilya sa bahay na iyon. Makalipas ang 2 buwan, unti-unti nang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Ginoong Ibrahim si Lina. Itinuturing na rin siya ng matanda hindi na lamang bilang kasambahay kundi bilang isang kasama sa buhay. Sa tuwing kakain ay niyayaya niya si Lina na sabayan siya sa hapagkainan imbes na pagsilbihan lang siya mula sa tabi. Noong unay nahihiya pa si Lina, ngunit sa patuloy na pag-insist ni Ginoong Ibrahim ay magaan na rin ang loob niyang makisalo. Sa bawat tanghalian at hapunan,
Hindi na uubusan ng kwento si Ginoong Ibrahim sa kanyang kabataan, sa mga karanasan niya sa pagnenegosyo, sa mga lugar na napuntahan niya noong malakas pa siya, at sa masasayang alaala nila ng yumaong asawa niya. Tahimik at magalang na nakikinig si Lina sa lahat ng ito, natutuwa rin siya dahil alam niyang nakabubuti sa loob ng matanda ang mailabas ang matagal nang kinikimkim na mga kwento. Maging si Lina ay naibabahagi rin paminsan-minsan ang tungkol sa kanyang pamilya at kababata sa Pilipinas kapag siya'y tinatanong ni Ginoong Ibrahim. Iba ang ngiti ng matanda tuwing ikinukwento ni Lina ang masasarap na lutong ulam ng kanyang nanay o ang kalokohan ng kanyang mga kapatid sa bukid. Para bang nasisilayan din ni Ginoong Ibrahim ang isang mundong simple ngunit puno ng pagmamahal. Isang mundong hindi pa niya nararanasan. Naging makulay muli ang tahanan ni Ginoong Ibrahim sa pagdaan ng mga buwan. Kung dati katahimikan ang bumabalot sa bawat sulok, ngayon ay naririnig na ang tunog ng mga kaldero't kawali sa kusina tuwing umaga, ang mahihinang pagbungisngis ni Lina kapag may nakakatawa siyang nababasa mula sa mga mensaheng padala ng pamilya niya o ang pag-awit niya ng mahina ng mga paborito niyang kanta habang nagwawalis. Sa tuwing maririnig ito ni Ginoong Ibrahim mula sa kabilang silid, napapangiti siya. Isang umaga, bumalot sa bahay ang mabangong halimuyak ng bawang na ginisa sa kawali. Sumunod ay ang amoy ng pritong isda na nagpagising ng husto sa matanda. Nagulat si Ginoong Ibrahim sapagkat pamilyar sa kanya ang amoy na iyon, amoy ng sinangag at tuyo. Napabangon siya at nagtungo sa terasa kung saan inihahanda na ni Lina ang kanilang almusal. Nakahanda sa mesa ang mainit na kape, sinangag na kanin at pritong tuyo na may kamatis at suka sa tabi. Paborito niyang almusal ito na nakagawian na niya mula pa nung nabubuhay pa si Aling Gloria. "Magandang umaga po, sir." Masiglang bati ni Lina nang makita siyang paparating. "Nagluto po ako ng sinangag at tuyo. Sana po magustuhan ninyo." Nanlaki ang mata ni Ginoong Ibrahim sa kaaya-ayang sorpresa. "Paanong nalaman mong paborito ko iyan?" Usisa niya habang maingat na nauupo. Napangiti si Lina. "Nabanggit po sa akin ng taga-ahensiya na mahilig kayo sa ganitong almusal, sir. Kaya po pinag-aralan kong lutuin ng maayos." Natigilan ng matanda. Kakaunti lamang ang mga taong nakakaalam ng simpleng hilig niyang ito. "Tama ka, paborito ko nga iyan." Mahina niyang tugon, sabay ngiti, isang ngiting matagal nang hindi nakita ni Lina sa kanya. "Halika iha, sabayan mo na akong kumain. Huwag ka nang mahiya." Aya ni Ginoong Ibrahim nang makitang nag-aatubili pa si Lina na umupo sa mesa. "Dalawa lang naman tayo rito. Mas masarap kumain ng may kasalo." Sa kaaya-ayang pagpupumilit ng matanda, pumuwesto na rin si Lina sa kabilang dulo ng lamesa. Habang kumakain, napatingin si Lina sa mukha ni Ginoong Ibrahim. Mapapansin ang malalalim na guhit sa noo at paligid ng mga mata nito, mga bakas ng pagtanda, ng mga problemang pinagdaanan, at ng malulungkot na panahong nag-iisa siya. Subalit sa tuwing siya'y ngumingiti o tumatawa ng bahagya sa tuwing kinakausap si Lina, para bang naglalaho ang bigat sa kanyang mukha at lumalabas ang isang mas batang anyo ng kanyang kalooban. Naisip ni Lina na marahil, sa kabila ng kalungkutan noon ng matanda, ngayon ay gumagaan ang pakiramdam nito dahil may kasama na siya. Lumipas pa ang mga araw at lalo pang naging magiliw at malapit ang loob ni Ginoong Ibrahim kay Lina. Tuwing hapon, sabay silang umuupo sa labas ng bahay o sa balkonahe. Si Ginoong Ibrahim ay nagbabasa ng pahayagan, habang si Lina naman ay nagkukuwento tungkol sa kung ano-anong nangyari sa maghapon o di kaya'y nagbabahagi ng mga biro at balita mula sa Pilipinas. Napagtanto ng matanda na matagal na pala siyang hindi nakakatawa at ngayon ay nagagawa niya itong muli sa mga simpleng kwento ni Lina. Isang hapon, tinanong muli ni Ginoong Ibrahim ang dalaga. "Ilang taon ka na nga ulit, Lina?" Tanong ni Ginoong Ibrahim. 25 po, sagot ng dalaga habang inaayos ang mga paso ng halaman sa veranda. "Kung 25 rin ako ngayon, nako, malamang ay niligawan na kita." Biro ni Ginoong Ibrahim. Nabigla si Lina sa narinig. At pagkatapos ay humagalpak sila pareho sa tawa. "Ay naku sir,
Kung manliligaw kayo sa akin at babata kayo ng ganyan, baka marami kayong kaagaw. Sagot ni Lina habang pabiroring sumasakay sa biro ng matanda. Napatango-tango si Ginoong Ibrahim at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay tumawa siya ng malakas yaong tawa na galing sa puso at puno ng kasiyahan. Di man nila sinasadya, napalapit ang kanilang kalooban sa isa't isa. Araw-araw, sabik si Ginoong Ibrahim na makita ang ngiti ni Lina sa tuwing naghahain ito ng kape sa umaga o marinig ang mga yabag nito kapag papalapit na para tulungan siya sa paglakad. Wala siyang kahit anong masamang intensyon o pagnanasa sa dalaga. Masaya lamang siya na muling may tao sa buhay niya na nagdudulot ng ligaya at kulay. Para kay Lina, ang matandang dating inaalagaan lang niya bilang tungkulin ay itinuring na rin niyang parang kaanak. Bukal sa loob ang bawat pag-aasikaso niya kay Ginoong Ibrahim, hindi dahil sa suweldo kundi dahil alam niyang nakakatulong at napapaligayan niya ito. Isang gabi, nagising si Lina upang uminom ng tubig. Nadaanan niya ang silid ni Ginoong Ibrahim at nakita niyang bukas ang ilaw nito. Dahan-dahan siyang kumatok sa bahagyang nakasiwang na pinto. "Sir, gising pa po kayo?" Mahina niyang tawag. Sumagot ang matanda mula sa loob. "Pasok ka, iha." Binuksan ni Lina ang pinto at nakita niyang nakaupo si Ginoong Ibrahim sa gilid ng kanyang kama, hawak-hawak ang isang lumang litrato. Larawan iyon ng kanyang yumaong asawa nung kabataan nila. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding kalungkutan at pangungulila. Tahimik na lumapit si Lina. "Sir, okay lang po ba kayo?" Mahinang tanong niya. Malungkot na ngumiti si Ginoong Ibrahim. "Naalala ko lang ang asawa ko," ani niya. Titig na titig sa litrato. "Tuwing ganitong oras kasi, dati nagkukuwentuhan pa kami bago matulog. Ngayon, heto, alaala na lang niya ang kasama ko." Dumampi ang kamay ni Lina sa balikat ng malungkot na matanda. "Huwag na ho kayong malungkot, sir." Mahinang wika niya. "Nandito naman po ako. Hindi ko man kayang punan ang lugar ng asawa ninyo, pero habang narito ako, may mag-aalaga at magbabantay sa inyo. Hindi na po kayo nag-iisa." Sa mga salitang binitawan ni Lina, hindi niya alam ay tila may ibinuhos na kung anong init sa puso ni Ginoong Ibrahim. Tiningnan niya ang dalaga, ang batang malayo sa sariling pamilya. Ngunit buong puso siyang inaaruga. Napakasimpleng pangungusap ang sinabi ni Lina, ngunit sapat na iyon upang mabura ang mga aninong matagal nang bumabalot sa puso ng matanda. Nang gabing iyon, nang magkayayaan na silang lumabas sandali sa hardin para magpahangin bago matulog, tahimik na naglakad si Ginoong Ibrahim sa tabi ni Lina. Tumingala siya sa mga bituin at napabuntong hininga. Ngunit hindi na iyon buntong hininga ng paghihinagpis, kundi ng kaginhawahan. Hindi man ito ang tipikal na masayang katapusan na inakalang darating sa buhay niya, ramdam ni Ginoong Ibrahim na sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na siya nag-iisa. May isang tao sa tabi niya na handang makinig sa mga kwento niya, handang tulungan siya sa mga simpleng bagay, at handang damayan siya sa mga malungkot na sandali. Hindi ito ang romansa na napapanood sa mga pelikula, subalit isa itong uri ng pagmamahal at malasakit na higit pa sa kayamanan o tagumpay na natamo niya noon. Sa bawat umaga pagkagising ni Ginoong Ibrahim, mayroon na siyang dahilan para bumangon ng may ngiti. Sa bawat gabi bago matulog, may nakakausap siya at hindi na lamang mga alaala ang kanyang kaulayaw. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Ginoong Ibrahim na pati ang kanyang kalusugan at sigla ay bumubuti. Mas lumakas ang kanyang ganang kumain at nakakalakad-lakad na siyang minsan sa hardin na kasama si Lina na nakaalalay sa kanya. Nabalitaan ng iilan sa mga kakilala at kamag-anak ni Ginoong Ibrahim ang pagbabago sa kanya. Ang dati nilang naririnig ay madalas daw nakahiga na lang ito't matamlay, ngayon ay nakakalabas-labas pa ng bahay at may sigla sa boses kapag nakakausap sa telepono. Ang dahilan nito ay hindi lingid sa kaalaman ng matanda. Ang presensya ni Lina ang nagbigay buhay muli sa kanya. Minsan ay naisip ni Ginoong Ibrahim, paano kung makita ng mga anak niya kung gaano siya kasaya ngayon?
Maiintindihan kaya nila? Saglit niyang inisip kung ano ang maaaring maging reaksyon ng mga anak kapag nalaman nilang ang ikinagiginhawa ng kanilang ama ay ang pagkakaroon ng isang kasambahay na banyaga at mas bata pa sa kanila. Subalit sa huli, napailing na lamang si Ginoong Ibrahim at pinaalis ang alalahaning iyon. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba, basta't ang mahalaga ay ang nararamdaman niyang kapayapaan at kaligayahan sa kasalukuyan. Halos kalahating taon na rin ang lumipas mula nang dumating si Lina sa buhay ni Ginoong Ibrahim. Sa paglipas ng panahong iyon, nag-ugat na ng malalim ang tiwala at pagmamalasakit nila sa isa't isa. Subalit ang payapang araw-araw na iyon ay nagising isang umaga sa pagdating ng mga bisitang matagal nang hindi nakadalaw ang kanyang 3 anak. Nagpa siya sina Ahmad, Fatima at Yusef na sabay-sabay na dumalaw sa kanilang ama ng araw na iyon. Marahil, dahil nakaramdam sila ng konsensya sa matagal na hindi pagkikita o kaya na may curious sa mga nababalitaan nilang pagbabago sa kalagayan ng ama. Maagang-maaga pa lamang ay abala si Lina sa paghahanda ng espesyal na agahan dahil napag-alaman niyang darating nga ang mga anak ni Ginoong Ibrahim. Sinabi iyon ng matanda sa kanya nang gabi pa lang. Halata sa tinig ni Ginoong Ibrahim ang halong pananabik at nerbiyos sa muling pagkikita nilang mag-aama. Kaya si Lina naman, todo sikap na ipagluto ang ama ng kanyang amo ng mga paborito nitong putahe at ihanda ang bahay para sa pagdalaw ng pamilya nito. Nang dumating ang oras, isa-isang pumarada ang mga sasakyan ng magkakapatid sa tapat ng bahay. Si Ahmad ang naunang pumasok sa pinto, matikas pa rin sa edad na 40, sumunod si Fatima na elegante ang ayos, at huling pumasok si Yusef na halatang kinikilala pa ang loob, nang tahanang ilang taon din niyang hindi nabisita. "Papa, kumusta po kayo?" Masiglang bati ni Ahmad ang panganay habang sinalubong sila ni Ginoong Ibrahim sa sala. Bahagyang nakangiti si Ginoong Ibrahim at isa-isang niyakap ang kanyang mga anak. "Mabuti naman ako, mga anak," sagot niya. Napansin ng 3 na mas maayos ang hitsura ng kanilang ama kaysa sa huli nila itong nakita. Mapula ang pisngi at may sigla itong kumilos. "Buti at naisipan niyong dumalaw?" Dugtong pa ni Ginoong Ibrahim. "Pasensya na po pa kung ngayon lang uli," sabi ni Fatima habang umuupo sa sopa. "Alam niyo naman, abala sa mga bata at sa trabaho." Tumango lamang ang matanda. "Ang mahalaga, nandito kayo ngayon." Sa di kalayuan, tahimik na nakatayo si Lina, pinagmamasdan ang muling pagtatagpo ng mag-aama. Nagpakilala si Ginoong Ibrahim sa kanyang mga anak. "Mga anak, si Lina nga pala. Siya ang tumutulong sa akin dito sa bahay ngayon." Lumapit si Lina sa kanila at magalang na nagmano kay Ahmad at bahagyang yumukod kay Fatima at Yusef bilang pagbati. "Magandang araw po," bati niya nang mahinhin. Tinanguan siya ng mga anak ni Ginoong Ibrahim. Subalit hindi maikakailang may mga matalim na tingin, lalo na mula kay Fatima habang tinitingnan nito ang dalaga mula ulo hanggang paa. Sinuklian ito ni Lina ng isang magalang na ngiti at agad ding tumalikod upang kumuha ng maiihain na inumin para sa mga bisita. Sa unang pagkakataon, nagtipon-tipon muli sa hapagkainan ang buong pamilya ni Ginoong Ibrahim. Si Lina ang naghain ng pagkain at tahimik na nagsilbi sa kanila mula sa gilid. Habang kumakain, panay ang kwento ni Ahmad tungkol sa mga nangyari sa negosyo niya, si Fatima naman ay nagbanggit ng ilang balita tungkol sa buhay sa Dubai at si Yusef ay nakinig lang ng karamihan, paminsan-minsan ay nagkomento tungkol sa Amerika. Si Ginoong Ibrahim ay masayang nakikinig at sumasabay sa kwentuhan ng mga anak. Si Lina na may panayang abot ng ulam at kanin sa kanila at sinisiguradong may tubig ang baso ni Ginoong Ibrahim. Sa unang tingin, animoy normal at masayang pagsasalo ng pamilya ang eksenang iyon. Ngunit hindi nakalampas kay Lina ang ilang malalagkit na tingin at pasaring na komento lalo na mula kay Fatima habang siya'y palihim na inoobserbahan. "Papa, napapadalas yata ang ngiti niyo ngayon ah." Nakangiting sabi ni Fatima ngunit may laman ang tono. "Mukhang maganda ang nagiging alaga sa inyo rito." Napatingin si Lina sa kanya at bahagyang kinabahan. "Oo, mabuti ang pakiramdam ko nitong mga huling buwan.
walang mali siyang sagot ni Ginoong Ibrahim. Alam niyo bang nakakalakad na akong mag-isa sa hardin paminsan-minsan? Malaking tulong sa akin si Lina. Nagpalitan ng mga sulyap ang magkakapatid sa lamesa. Saglit na nagkatinginan si Ahmad at Fatima, tila may ipinahihiwatig na hindi nila masabi ng harapan sa ama. Nagpatuloy naman sa pagkain si Lina. Nagkukunwaring walang napansin. Ngunit ramdam niya ang tensyon na unti-unting nabubuo sa silid kainan. Matapos ang agahan, nagkape ang mag-aama sa sala. Si Lina naman ay abalang nagligpit ng pinagkainan sa kusina. Habang isa-isang dinadala ang mga plato sa lababo, hindi niya maiwasang marinig ang magkakapatid na nag-uusap sa di kalayuan. Sigurado ka bang ayos lang si Papa na silang dalawa lang dito sa bahay? Narinig niyang sabi ni Yusef na tila pinabababa ang boses upang hindi marinig ng kanilang ama. Sumagot si Ahmad, "Kung tatanungin mo ako, dapat mag-hire na lang tayo ng profesional na nurse o kaya'y i-convince si Papa na sa atin na lang tumira. Ayaw ni Papa nang umaalis sa bahay na to, alam niyo yan," sabad ni Fatima. Kaya nga ang ending, kung sino-sino na lang ang kinukuha niya. Ngayon, ayan, dalagang Pilipina pa. Ano kayang agenda ang batang yon? Lalong kinabahan si Lina sa mga naririnig. Alam niyang hindi siya dapat nakikinig sa usapan ng magkakapatid, ngunit malinaw ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Fatima. "Ewan ko sa inyo, pero hindi ako mapalagay," patuloy ng tinig ni Fatima. "Bata, maganda. Hindi kaya, Fatima, ano bang pinagsasabi mo?" Awat ni Ahmad. "Nag-hire lang si Papa ng makakatulong sa bahay. Wala yan." Hindi kumbinsido si Fatima. "Basta, hindi ako kampante." Ilang sandali pa ang lumipas at nagpa siya na ring magpaalam ang magkakapatid na uminom ng kape sa sala. Isa-isa nilang inilapag ang kani-kanilang tasa sa kusina kung saan naghuhugas si Lina. Naunang pumasok si Fatima sa kusina. Tahimik na iniabot ang tasa sa naghuhugas na si Lina. "Salamat po," magalang na wika ni Lina. Pilit nang ngumiti kahit kinakabahan sa presensya ng anak ng amo niya. Hindi umalis si Fatima sa pinto. Sa halip ay sinilip nito kung nasa malayo ang mga kapatid at ama, at nang matiyak na abala pa ang mga ito sa sala, ay dahan-dahang lumapit kay Lina. "Ikaw!" panimula ni Fatima nang may mababang boses ngunit mariing diin. "Ilang buwan ka na nga ulit dito?" Bahagyang natigilan si Lina at mabilis na sumagot. "Mag-aanim na buwan na po," tumango si Fatima. Nakapamewang. "Magaan ang loob sa'yo ni Papa, halata naman. Ano bang ginagawa mo at nakuha mo ang tiwala niya ng ganyan kabilis?" Hindi alam ni Lina kung ano ang isasagot. "Wala po, ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am," nahihiya niyang tugon. Napairap si Fatima. "Trabaho? Ang alam ko, nag-aalaga ka dapat sa kanya. Pero baka naman pati loob niya. Inaalagaan mong masyado. Maling akala man o hindi." Ramdam ni Lina ang gustong tumbukin ni Fatima. "Ma'am, walang ganyanan po. Tanging trabaho lang po ang pakay ko. Mahal ko na rin po ang papa ninyo na parang tatay ko." Pero hindi na natapos ni Lina ang sasabihin dahil marahas siyang pinutol ni Fatima. "Alam mo, sa dinami-dami ng nagdaang katulong at nurse dito kay Papa, isa lang ang pakay ng lahat, ang magpabango sa matanda, para pag namatay, may makukuhang parte. Huwag mong isipin na naiiba ka. Lahat kayo, ganyan ang iniisip namin. Kaya kung ako sa'yo, umayos-ayos ka." Nanlaki ang mga mata ni Lina sa direktang akusasyon ni Fatima. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi alam kung sa galit o takot. "Ma'am, kung iniisip niyo pong habol ko ay pera ninyo, nagkakamali kayo, mahina ngunit nanginginig ang boses na sagot ni Lina. Ako po'y nandito dahil kailangan ako ng papa ninyo. Wala po akong ibang hangad kundi ang alagaan siya ng mabuti. Hindi ko po pinapakisamahan ang ama ninyo dahil sa kayamanan niya." Bago pa makapagsalita muli si Fatima ay may sumingit na boses mula sa pinto ng kusina. "Fatima." Malamig ngunit mabigat ang boses na iyon. Si Ginoong Ibrahim, nakasandal sa hamba ng pinto. Kanina pa pala naroon at narinig ang pinag-uusapan. Kasunod niyang nakatayo rin sa likod si Ahmad at Yusef, na tahimik na nakapulupot ang mga braso. "Papa,
Gulat na sabi ni Fatima. Kita sa mukha niya ang pagkunot ng noo at pamumutla. Hindi nagsalita si Ginoong Ibrahim sa loob ng ilang segundo. Nilapitan niya si Lina at tumayo sa tabi nito saka hinarap si Fatima. Wala kang karapatang bastusin at pagbintangan ng ganyan si Lina. Malamig ngunit matigas na wika ng matanda sa kanyang anak na babae. Kung pumunta kayo dito para insultuhin ang taong nag-aaruga sa akin, mas mabuti pang umalis na kayo ngayon din sa pamamahay ko. Nagkatinginan ng magkapatid na Ahmad at Yusef. Pa? Hindi naman sa ganun. Sabad ni Ahmad, medyo nag-aalala ang tinig. Lumapit si Ahmad, sumalo sa kapatid. Nag-aalala lang naman kami sa inyo. Huminga ng malalim si Ginoong Ibrahim. Pinipigilan ang galit na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib. Nag-aalala? Ano ba ang inaalala ninyo? Na baka may kahati kayo sa mamanahin ninyo sa akin balang araw? Diretsong tanong ng ama sa kanila. Hindi agad sumagot ang magkapatid. Si Fatima ay napayuko. Si Yusef ang unang nagsalita. Pa, hindi naman sa ganun. Pero alam nyo naman na medyo sensitibo ang usapang mana. Sensitibo? Bakit? May ginawa na ba akong anumang desisyon tungkol sa mamanahin ninyo? Sagot ni Ginoong Ibrahim, na ngayon ay nakatingin sa kanilang tatlo. Wala naman po, Papa. Nagkukwentuhan lang kami. Sabad ni Fatima, mahina ang boses. O siya, kung ganon ay itigil na ang mga walang basehang hinala. Matanda na ako pero hindi ako ulyanin o tanga. Mariing wika ni Ginoong Ibrahim habang tinitigan ang mga anak ng isa-isa. Alam ko ang iniisip ninyong lahat. Akala nyo siguro kapag nagkakagusto kong may makasama sa bahay na katulad ni Lina, ang ibig sabihin niyan ay may balak akong ibigay sa kanya ang dapat na sa inyo. Walang kumibo sa tatlo, ngunit halata sa kanilang mga mukha na iyon nga ang kanilang pinangangambahan. Nagpatuloy si Ginoong Ibrahim, gusto ko lang malaman ninyong lahat. Hindi ko hahayaang diktahan niyo ko kung paano ko gagastusin o ipamamahagi ang pinaghirapan kong kayamanan. Wala ni isa man sa inyo ang tumulong sa akin para marating ko ito. Kaya't ako lamang ang may karapatang magdesisyon kung ano ang gagawin ko rito at kung sino ang nararapat na bigyan ito balang araw. Napalunok ang tatlo. Ngayon lamang nila narinig na nagsalita ng ganoon katapang at katatag ang kanilang ama. Si Ginoong Ibrahim na nakilala nilang palaging mahinahon at walang imik ay nakatayo ngayon sa harap nila, ipinagtatanggol ang isang babaeng hindi nila kaano-ano ngunit itinuring niyang importante. Lumapit si Ginoong Ibrahim kay Lina at marahang hinawakan ang balikat nito na tila pinapakalma ang dalaga na bakas pa rin ang pagkabahala sa mukha. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa mga ito, iha, sabi ni Ginoong Ibrahim kay Lina sa isang mas mahinahong tinig. Ako ang bahalang kumausap sa kanila. Ako ang lalaban para sa'yo. Naramdaman ni Lina ang pag-init ng luha sa kanyang mga mata sa narinig. Sir, hindi ko naman hiningi ang kahit ano. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Tumingin si Ginoong Ibrahim sa kanya at tipid na ngumiti. Alam ko, pero ikaw lamang ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko ngayon. Natahimik ang magkakapatid. Hindi sila makapaniwalang ganito na lamang kabilis na bago ng kanilang ama ang kanyang tono at paninindigan dahil sa presensya ng isang di nila kaano-ano. Subalit hindi rin sila makapagsalita laban dito. Sa kanilang kalooban, alam nilang totoo ang bawat salitang binitawan ni Ginoong Ibrahim. Ang kanilang ama na minsan nilang pinabayaan ay nakahanap ng kakampi at karamay sa katauhan ng isang iba ang lahi at wala silang nagawa kundi tanggapin ang naririnig. Ang tagpong iyon ay naging umpisa ng patuloy na tensyon sa pagitan ng magkakapatid at ni Lina sa mga sumunod na araw. Bagaman hindi na muling nagbanggit ng kahit anong tungkol sa mana ang mga anak ni Ginoong Ibrahim habang nananatili sila sa bahay ng ama, ramdam ni Lina ang malamig na pakikitungo nila sa tuwing magkakasalubong sila sa pasilyo o kapag tumutulong siya kay Ginoong Ibrahim. Hindi naman ito pinansin ng matanda. Sa halip ay mas pinili niyang ipakita sa mga anak ang tunay na ugali at hangarin ni Lina. Hinayaan niyang makita nila kung paano siya alagaan ni Lina. Kung paano nito sinasahuran ang paa niya ng langis tuwing gabi dahil madalas itong manakit. Kung paano nito sinisiguro na tama ang oras ng pag-inom niya ng gamot at kung paano nito siya alalayan palagi sa paglalakad kahit pa mas mabigat pa ang katawan ni Ginoong Ibrahim kaysa sa dalaga.
Lahat ng ito'y ginawa ni Lina nang walang kaere-ere, walang reklamo, at higit sa lahat, may pagmamalasakit. Unti-unti, sa bawat araw na lumipas, nananatili ang mga anak ni Ginoong Ibrahim sa bahay dahil minabuti nilang manatili muna ng ilang linggo upang bantayan ang kalagayan ng ama. Unti-unti rin nilang nakilala si Lina. Tahimik itong kumikilos, umiimik lamang kapag kinakausap, at kung magsalita man, ay puro paggalang. Minsan ay naabutan pa ni Fatima si Lina na kausap ang kanyang mga kapatid sa isang video call at masayang ipinapakilala si Sir Ibrahim sa kanila mula sa malayo. Kitang-kita sa mukha ng dalaga ang galak at pagtanaw ng utang na loob sa kanyang amo habang kinukwento sa sariling pamilya kung gaano siya kabait at kabuti sa kanya. Napakunot noo si Fatima ng lihim sa tagpong iyon. Subalit may maliit na boses sa puso niya ang nagsasabing tila nagkamali siya ng paghuhusga sa dalaga. Hindi man naging madali at mabilis, natutuhan ding tanggapin ng mga anak ni Ginoong Ibrahim si Lina sa paglipas ng panahon. Isang hapon, habang nasa hardin si Ginoong Ibrahim at nakaupo sa kanyang silyon sa labas kasama ang dalawang anak na lalaki, lumabas si Lina upang dalhan sila ng malamig na inumin. Yumuko si Lina upang iaabot ang baso kay Ginoong Ibrahim, ngunit maagap itong kinuha ni Ahmad mula sa kamay ng dalaga at siya na mismo ang nag-abot sa ama. "Salamat anak," nakangiting wika ni Ginoong Ibrahim. Medyo nagulat sa kagandahang loob ng panganay. Pagkalipas ng ilang sandali nang magpapaalam na sina Ahmad at Yusef para maglakad-lakad sa labas, dumaan ang mga ito sa tapat ni Lina na nooy nagliligpit ng baso. "Lina," tawag ni Ahmad. Napalingon si Lina, saglit na kinabahan. "Po? Salamat nga pala sa pag-aalaga mo sa papa namin." May pag-aatubiling sabi ni Ahmad ngunit sinsero. Tumango si Lina, nagulat sa narinig. "Wala pong anuman. Ginagawa ko lang po ang nararapat," sagot niya. Ngumiti si Ahmad nang tipid at tinapik ang balikat ni Lina bago tuluyang tumalikod. Si Yusef na may kumaway ng bahagya bilang pamamaalam. Nagkatinginan sina Lina at Ginoong Ibrahim, na kapwa halos hindi makapaniwala sa naging pagbabago ng puso ni Ahmad. Sa mga sumunod na araw bago umalis at maghiwa-hiwalay muli ang magkakapatid, naging mas maayos ang kanilang pakikitungo kay Lina. Hindi man sila naging magiliw na parang tunay na magkakapamilya. Sapat na ang pagiging magalang at hindi na nila ito itinuturing na kalaban. Sinabihan pa ni Ginoong Ibrahim ang kanyang mga anak, "Ayokong makarinig ng anumang pagtutol tungkol sa mga plano ko sa buhay. Masaya ako at payapa dahil kay Lina. Kung mayroon mang kayong hindi maintindihan ngayon, darating ang araw na mauunawaan din ninyo." Tumango-tango na lamang ang magkakapatid bilang pagsang-ayon. Isang gabi, sa huling gabi ng pananatili ng magkakapatid bago sila bumalik sa sari-sarili nilang tahanan, nagtipon silang lahat sa balkonahe kung saan madalas magkwentuhan sina Lina at Ginoong Ibrahim. Sa ilalim ng malamig na simoy ng gabi at liwanag ng buwan, nag-usap ang mag-aama ng masinsinan. Sinabi ni Ginoong Ibrahim sa kanila ang kanyang mga nais para sa hinaharap. "Ayusin na natin ang dapat ayusin," aniya. "Ayoko nang may tinatagong alinlangan sa pagitan natin. Alam kong nag-aalala kayo tungkol sa mga maiiwan ko balang araw. Kaya't habang maaga, sasabihin ko na sa inyo. May ilang bagay akong nais ipamana kay Lina sakaling kunin na ako ni Allah." Nagulat ang tatlo sa narinig, ngunit walang umalma ni isa man. Tahimik silang nakinig habang nakahawak ang kanilang ama sa kamay ni Lina na nooy katabi niya. "Ibibigay ko sa kanya ang bahay na ito at kaunting puhunan para makapagsimula siya ng sariling negosyo pagbalik niya sa Pilipinas kung sakali. Alam kong ikabubuti niya iyon. Hindi ko ginagawa to para bastusin kayo o ang alaala ng mama niyo. Ginagawa ko to dahil nararapat lang na bigyan ng gantimpala ang taong nagbigay ng tunay na malasakit sa akin nang walang hinihinging kapalit." Napalunok si Lina sa sinabi ni Ginoong Ibrahim. Kahit ilang beses nang binanggit sa kanya ng matanda sa pribado nilang mga pag-uusap ang ganitong plano, iba pa rin pala kapag sa harap ng mga anak nito sinasabi. "Kung tutol pa rin kayo rito," pagpapatuloy ni Ginoong Ibrahim habang nakatingin sa kanyang mga anak, "ibig sabihin lang ay hindi ninyo talaga ako minahal bilang ama. Ang minahal ninyo ay ang iniintay ninyong mamanahin ninyo sa akin.
na mula sa hiya sina Ahmad, Fatima at Yusef. Sa blunt na mga salitang iyon, walang nakasagot kahit isa sa kanila. Maya-maya, tumango si Ahmad. Papa, hindi po kami tututol. Kayo po ang mas nakakaalam ng tama. Sumang-ayon na rin ang dalawa pa, bagamat halatang hirap tanggapin ang narinig. Subalit sa gabing iyon, tinuldukan na ni Ginoong Ibrahim ang isyu ng mana sa pagitan nilang mag-aama. Kinabukasan ay nauna nang nagpaalam si Ahmad pabalik ng Jeddah, si Fatima pabalik ng Dubai, at si Yusef pabalik ng Amerika. Bago umalis ang bawat isa, humalik sila sa pisngi ng ama at nagpasalamat sa ilang araw ng pagsasama-sama. Bagamat may kaunting himig ng kalungkutan ang pamamaalam, mas magaan ang loob ni Ginoong Ibrahim dahil muling nanumbalik ang kahit papaano'y relasyon niya sa mga anak at higit sa lahat, tanggap na rin ng mga ito si Lina sa buhay ng kanilang ama. Muling naging tahimik ang bahay kinagabihan, subalit hindi na ito ang dating nakalulunos na katahimikan. Sa balkonahe, naupo si Ginoong Ibrahim at si Lina, magkatabi at nakatanaw sa maaliwalas na kalangitan. Isang napakaliwanag na buwan ang nakasabit sa itaas at kumikislap ang ilang bituin. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito, sabi ni Ginoong Ibrahim habang nakatingala. Tahimik, payapa, at walang kaguluhan. Gumiti si Lina at tumingin din sa mga bituin. Ako rin po, sir. Hindi ko akalaing dito ako dadalhin ang buhay ko, sabi niya. Sa totoo lang, ni sa panaginip, hindi ko naisip na makakapunta ako sa ibang bansa. Pero heto ako ngayon at nakilala ko kayo. Napatingin si Ginoong Ibrahim kay Lina. Magaan ang loob at hitsura ng matanda. Malayo sa anyo niya nung unang araw na magkakilala sila. Ngayon, masigla itong nakakapaglakad, madalas nakatawa, at puno ng buhay ang mga mata. Iba talaga ang buhay, ano? Kahit anong plano natin, may sorpresa pa ring darating. Nakangiting wika ni Ginoong Ibrahim. Tumawa ng bahagya si Lina. Totoo po yan. Minsan, ang mga hindi nating inaasahan nangyayari. Saglit silang natahimik at dinama ang masayang sandali. Ramdam nila ang kapayapaan sa gabing iyon. Napatingin si Ginoong Ibrahim sa dalagang nasa tabi niya. 1 taon na ang nakararaan. Isa siyang matandang puno ng takot at lungkot na halos sumuko na sa buhay at naghihintay na lamang ng katapusan. Ngunit ngayon, heto siya't may kahawak kamay. Hindi man romantikong pag-ibig ang namamagitan sa kanila, alam niyang may isang tao sa mundo ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Lina? Mahina niyang tawag. Opo, sir. Kung sakali mang bukas, wala na ako. Mahinang sabi ni Ginoong Ibrahim habang nakatingin sa malayo. Masaya akong ikaw ang kasama ko ngayon. Mabilis na pumikit si Lina at pinigil ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Huwag niyo pong sabihin yan, sir. Ani niya. Marami pa pong taon na pagsasamahan natin. Hindi ba't sabi niyo, tatapusin niyo pa ako itour sa buong hardin niyo pagtapos ng taglamig? Napangiti si Ginoong Ibrahim at marahang tumango. Oo nga naman, sabi niya sa katumawa ng mahina. Halata sa boses nito ang tinatapang-tapangang emosyon. Ilang sandali pa'y naramdaman ni Lina ang pagdampi ng mainit na halik sa kanyang noo. Pinigilan niyang bumagsak ang luha at ngumiti na lamang. Maraming salamat, iha, bulong ni Ginoong Ibrahim. Sa katahimikan ng gabing iyon, dalawa silang nakaupo sa ilalim ng buwan at bituin ang matandang minsang nawalan na ng pag-asa at ang kabataang babaeng dinala ng tadhana sa kanyang buhay. Hindi nila alintana kung ano ang sasabihin ng iba, ni hindi na rin iniisip ang bukas. Ang mahalaga sa sandaling iyon ay ang natagpuan nila ang isa't isa. Hindi kailangan ng engrandeng pagtatapos, hindi kailangan ng anumang label o titulo. Sapat na ang katotohanang sa mundong malupit sa mga nag-iisa, hindi na mag-isa si Ginoong Ibrahim at ganoon din si Lina. Hindi naglaon, makalipas ang 2 taon pa, pumanaw ng payapa si Ginoong Ibrahim. Nang araw na iyon, nasa Pilipinas na si Lina dahil pinayagan siyang umuwi upang dalawin ang inang biglang nagkasakit. Isang tawag sa telepono ang gumimbal sa kanya. Wala na si Sir Ibrahim. Parang gumuho ang mundo ni Lina sa balitang iyon. Agad siyang lumuha.
Hindi alintana na nasa gitna siya ng pag-aalaga sa sariling ina. Ang kanyang mahal na amo ang itinuturing niyang parang pangalawang ama sa ibang bansa ay namaalam na. Sinarili ni Lina ang sakit. Lumabas siya ng bahay at humagulgol sa tabi ng isang punong mangga. Ang puso niya ay nagluluksa hindi lang para sa amo, kundi para sa isang matalik na kaibigang nawala. Dumalo si Lina sa libing ni Ginoong Ibrahim sa Saudi Arabia. Pinahintulutan siyang makabalik doon para makapagbigay ng huling respeto. Tahimik siyang nakiramay kasama ang pamilya at mga kaibigan nito. Lumapit sa kanya sina Ahmad, Fatima, at Yusef, at sa unang pagkakataon ay niyakap siya ng mga ito. "Salamat sa lahat ng naibigay mo kay Papa," naiiyak na sabi ni Ahmad. "Napakaswerte niya na nakilala ka niya," dagdag ni Fatima na hindi na maitago ang luha. Tumango si Yusef at mahigpit na tinapik ang balikat ni Lina bilang pagdamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lina na tunay na tanggap na siya ng pamilya ni Ginoong Ibrahim. At ramdam din niya ang tunay na paghahangad ng mga ito na mapabuti ang kalagayan niya. Nang matapos ang lahat, bumalik si Lina sa Pilipinas, dala ang pamana ni Ginoong Ibrahim sa kanya. Tulad ng ipinangako ng matanda, iniwan nito kay Lina ang malaking bahay na tinitirhan nila sa Riyadh at isang bahagi ng kanyang ipon upang makapagsimula ang dalaga ng bagong buhay. Bagaman hindi tinanggap ni Lina ang bahay sa Saudi at minabuting ipagbili na lamang iyon dahil wala na rin naman siya roon upang manirahan, ang pinagbentahan ng bahay ay naging puhunan para makabili siya ng isang maliit na lupa at maipagpatayo ng tahanan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Nagamit din niya ang ibang bahagi ng pera upang makapagtayo ng isang maliit na grocery store sa kanilang bayan na siyang ipinangalan niya kay Ginoong Ibrahim bilang pag-alala. Hindi matatawaran ang naging epekto ng mga biyayang ito sa buhay ni Lina at ng kanyang pamilya. Nakapagpagamot sila ng maayos sa kanyang ina, nakapagpundar ng maayos na kabuhayan, at naipatapos pa ni Lina sa pag-aaral ang dalawa niyang nakababatang kapatid sa kolehiyo. Ang lahat ng ito ay utang niya sa kabutihang loob ng kanyang matandang amo na sa bandang huli itinuring niyang parang tunay na pamilya. Subalit para kay Lina, ang pinakamahalagang pamana ni Ginoong Ibrahim ay hindi ang salapi o ari-arian na iniwan nito. Ang tunay na pamana ay ang mga aral at alaala na kanyang bitbit mula sa karanasang iyon, ang kabutihan ng puso ng isang dayuhan na itinuring siyang anak, ang pag-asa at katatagan na kanyang natutunang ipaglaban sa kabila ng lungkot at hirap, at ang paniniwalang may mga tao pa ring handang magmalasakit kahit wala silang nakukuhang kapalit. Isang hapon sa Pilipinas, habang nakatayo si Lina sa harap ng munting tindahang itinayo niya malapit sa kanilang bahay, nilibot niya ng tanaw ang mga kabataang naglalaro, ang malawak na palayan sa di kalayuan, at ang langit na unti-unting nagiging kahel sa takip silim. Naalala niya ang mga hapon sa Riyadh kung saan magkatabi silang nakaupo ni Ginoong Ibrahim, tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Dumaloy muli ang luha sa kanyang pisngi, pero ngayon, may halo ng ngiti. Sa kanyang puso ay naroon ang pasasalamat. "Salamat po," bulong ni Lina. Inaakala mong kinakausap ang simoy ng hangin. Sa isip niya, ang bulong na iyon ay para kay Ginoong Ibrahim, sa lahat ng naitulong nito sa kanya at sa pagbabago ng buhay niya. Ang istorya ni Lina at ni Ginoong Ibrahim ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng distansya, pagkakaiba ng kultura, at mga pagsubok na hinaharap ng mga overseas Filipino worker, may mga pagtatagpo at ugnayang nabubuo na kayang punan ang puwang sa puso. Maaaring malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, subalit may mga taong dumarating upang bigyan tayo ng inspirasyon, pagmamahal, at pag-asa. Ang kanilang samahan ay bunga ng kabutihan, katapatan, at pag-unawa sa isa't isa, at ito ang nagsilbing ilaw na gumabay sa kanila sa madilim na yugto ng kanilang mga buhay. Sa huli, ang sakripisyo at kabutihan ay nagbunga ng pagmamahal at pag-asa. At iyan ang pamanang mananatiling buhay sa puso ni Lina habang buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian's Sweet Story. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon,
Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian Sweet Story. Your heart, your story.